Hello Kathleen fans! Sa mga items natin ha, close friend pala ito no, sina Sir Alden mga kasembreros at saka si Ma'am Aris at saka si Sir Daniel Velasco na boyfriend nga ni Ma'am Aris no. Tapos isa pa sa mga items natin dito yung kay Mayor Mark Alcala na busy daw siya dun sa Lucena. Tapos itong Eddie's Choice mamaya mga kasembreros. So iisa-isahin natin ha. So ito, malinaw na sa akin ngayon kasi nung premiere night ay nasegwahan ko to kanina pero dito lalagyan ko ng diin. Close pala ito no, sina Sir Daniel Velasco at saka si Sir Alden Richards kasi nga dito sa picture nila nung sa premiere night mga kasembreros. And if I'm not mistaken, okay, so hindi naman parang yung sa premiere night or sa promo nila dati ng Hello Love Again, hindi dumaan sina di ba? Hindi dumaan sina Ma'am Catherine sa Australia, parang sa Middle East, LA, saan na ba yun sila nagpunta mga kasembreros. So yun no, LA, malinaw sa atin ito yung Dubai, yun talaga no. Tapos yun, so itong picture nila ay matagal pa ito, yung part pa ito ng promo mga kasembreros ng Hello Love Again. So tangkad pa lang ito ni Sir Daniel Velasco, parang 6-footer yata ito mga kasembreros. Kasi Sir Alden is 5'11", tapos yan ang tangkad. So team panatag tayo mga kasembreros, siguro hinahagubilin niya ingatan niya si Catherine, parang ganun. Hindi naman sa bossy na type na parang lang, kamusta na si ganyan. So dito siya ngayon, dito kami sa ganon mag-check at saka mag-update si Mr. Fulkerson at saka kay Mrs. Fulkerson nga. Magalit yung mga kananayan dyan na sinasabi na may anak na Sir Alden at saka si Ma'am Maine Mendoza. Hindi matay-matay yung issue na yan. So ayun po no, and then so yun, panatag tayo mga kasembreros ang mahalaga dito ay close pala ni Sir Alden, si Ma'am Aris at saka si ito Sir Daniel Velasco mga kasembreros. And then ito, natawa ko dito sa comment ng isang natawa mga kasembreros doon sa comment sa TikTok kasi nga 'di ba nagsilabasan yung mga airport ganap or airport spotted ni Ma'am Catherine at saka ni Mayor Alden. Congressman Alden. Sabi niya kasi nag-comment yung isa, sabi niya busy ang mayor namin sa Lucena City. Sabi niya kasi 'di ba parang ginagawa nila ng issue na kayo may pumunta sa Australia, sumunod kay Catherine, o nagkita ang dalawa, magkasama ang dalawa sa Australia. So ito binabara na ng binabara ng ibang tao yung kasi ginagawa ng issue nga yung mayor nila. So may mga gusto sa kay mayor na kay Ma'am Catherine, tapos may iba naman na ayaw, papatahimik lang ba na busy siya sa kanyang trabaho as alkalde nga ng Lucena City sa Quezon mga kasembreros. So ang mga tao lang talaga naglo-locomotion kasi nga may source mga kasembreros no. So yun po. And then ito, Eddie's Choice Awards mamaya mga kasembreros. Pero talagang 50-50 na nun ako dito na makakarating si Ma'am Catherine, Sir Alden. Pero tingnan natin mamaya mga kasembreros kung makakarating si Sir Alden sa kumapasa Eddie's Choice Awards mga kasembreros. So ikawalo na ng Eddie's Choice mga kasembreros Entertainment Editor's Choice Awards. And si Pops Alden at saka si Box Office Queen, dalawa sila mga kasembreros ay nominated no, bilang mga box office hero mga kasembreros para sa Hello Love Again nga. So marami actually na mga nominated dito. Nandito si Sir Dennis Trillo at saka si Sir Ruru Madrid mga kasembreros para sa Green Bones, si Sir Joshua Garcia, tapos si Ma'am Julia Barreto para sa Unhappy for You nila na pelikula mga kasembreros. And then si Sir Piolo Pascual no, para sa kanyang The Kingdom na pelikula kasama si Bossing Vic Soto mga kasembreros no, box office hero din. Nominated dito si Sir Vic Soto, Bossing Vic Soto mga kasembreros. Si Sir Vice Ganda no, and the breadwinner is mga kasembreros ay part din po no ng kanya, part din po sila ng nominations mamaya. So mamaya ang awarding mga kasembreros sa ceremonial hall sa Marriott Grand Ballroom at Newport World Resort mga kasembreros sa Pasay City. So sa World Resorts ito mga kasembreros. So dudumugin na naman ang World Resorts nito mamaya mga kasembreros.
aabangan natin ito mamaya mga kasombrero. And si Pops Alden, titingnan natin mamaya kung dadalo siya, no? If I assume, no, dadalo ito si Sir Alden mga kasombreros, kasi nga committed talaga ito, kahit parang it's one way of saying na he values yung award giving bodies mga kasombreros. So and then ito prayer ni Sir Alden, of course, hindi mawawala. Sabi niya, "Dear God, help me to walk by faith and trust in you today. Keep my focus on your word rather than my own limitations or circumstances. Strengthen my heart to rely on your promises, knowing that you are always faithful. Amen. Fill me with your power, love, and compassion so that I may reflect on your goodness in all I do. Let my actions and words be guided by your truth, bringing encouragement and light to those around me. Thank you for walking with me every step of the way. In Jesus' name, Amen." So, Amen and Amen, Pops Alden. And then ito, merong nag-warning, no, ang isang admin. So, yung Alden Troopers Art, mga kasombreros. Sabi niya dito, parang kung may mga tulad nito na i-report mga kasombreros yung sobrang pang-down at pagdidemoralize kay Sir Alden mga kasombreros, ay po pwedeng isuplong, no, at ma-report kay Attorney Ralph Calinisan mga kasombreros, na part ng legal team ni Sir Alden, no. Kasi sabi niya dito, parang grabe yung pang-down niya. Sabi niya dito, si Sir Andrew King Montilar Montenegro, sabi niya, gwapa, hindi gwapo, at hanap niya gwapo. Parang yung gender issue ni Sir Alden mga kasombreros ay pinapakialaman ni Sir Andrew na ito. Sabi niya, BO, alam na taga Laguna, bading ba? Parang gano'n sa mga ganun mga kasombreros na talagang dina-downgrade niya. Bahala kayo mga, basta parang nabumura pa siya dito mga kasombreros. So, kung may mga ganitong incident daw, ay i-repost para ma-report daw, no? Kaya, kay Sir Alden and the rest of his legal team mga kasombreros, para masampulan po mga kasombreros. So, grabe naman ito, no? Siguro, kulang siya sa atensyon at saka pagmamahal mga kasombreros. So, pwede natin po siyang i-report mga kasombreros na yung mga ganyang incidents. And then ito, no, sobrang cute ng ginawa ng isang isang admin. Sina Pops Alden at saka si Katrina sa beach, kunwari, no? Pero ito po ay edited lang mga kasombreros. Na nasa beach sila, nakakulay white si Sir Alden, mga kasombreros. So, sobrang saya nila. And then ito, edited din ito mga kasombreros, ha? Yung, kunwari na sa gala night, sina Ma'am Katrina at saka si Sir Alden, mga kasombreros, na nakakulay black. Parang outfit ito ni Ma'am Sanya Lopez. Inedit lang nila mga kasombreros. Ito po sa GMA Gala Night. If I'm not mistaken, 2024. Ito na GMA Gala Night mga kasombreros. At hindi siya recent. Pero yun po, no, we are hoping and praying na magsasama ulit ang Kathleen mga kasombreros. And then ito, gagawin ko itong last item. Si Ma'am Katrina, sobrang ganda dito sa close-up photo niya. Throwback photo mga kasombreros, na kung saan ay kulay green ang kanyang suot at mahaba ang kanyang buhok mga kasombreros. Bagay sa Rosalinda na role mga kasombreros, no? Bagay na bagay siya mga kasombreros and mga Kathleenatics sa mahaba na hair na makapal mga kasombreros. Rosalinda or Marimar, kahit na ano lang, basta ano mga kasombreros, basta maganda ang kanyang outfit or kanyang mukha mga kasombreros. Alright, so na po sa ating Kathleen items, ha. Sana pa ipangin po natin ang Word of God. Today is July 20, 2025, Sunday po. Blessed Sunday po sa Bautista. Sana po ipangin po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title, Blessing sa Integrity. Proverbs 20 verse 7, The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Napakaganda mga kasombreros. Para mas natin maunawaan, ang integrity po ay, according sa Merriam-Webster's Dictionary, ay quality of being honest, no, tapat mga kasombreros, trustworthy, mapagkakatiwalaan, and complete. No, grabe. Sa Cambridge Dictionary naman, sabi niya ay honesty, wholeness, and unity with examples from different contexts and domains mga kasombreros. So, yung napagkakatiwalaan mo siya ba, na kahit na walang nakatingin,
walang nagsusupervise, walang nagmamonitor mga kasembreros, ay gumagawa pa rin siya kung ano ang tama. Parang yung isang empleyado na kahit wala yung kanyang boss or manager, ay gumagawa pa rin siya kung ano ang nararapat mga kasembreros at tama, no? Ang verse na itong Proverbs mga kasembreros ay nag-highlight, no, ng kahalagahan ng pamumuhay ng pagiging tuwid, no, tapat mga kasembreros, at saka may kabutihan. Kasi ang nakaka-touch mga kasembreros ay hindi lang pala ikaw yung mabibless, kundi yung iyong mga anak mga kasembreros. Nasabi dito, his children are blessed after him. So, kunwari, ikaw na tatay at tapat ka ngayon tapos hindi mo gaano na-experience yung promise at natanggap yung pangako ng Panginoon, ay yung mga anak mo, yung magmamana ng pagpapalang iyon ng Panginoon mga kasembreros. Kasi imagine niyo ang Diyos po ay may itong records. Kung ang paaralan, merong records ng ikaw lang mismo, kunwari ikaw ang estudyante, kunwari ako. So yung aking mga records doon sa school registrar ay andun, no? Kung paano ka nag-perform sa academics, sa yung yung pag-aaral in general mga kasembreros. So ako lang merong records doon. Pero sa langit po hindi. Kunwari, ibang pamilya, lahat tayo may records doon mga kasembreros, kahit yung mga anak mo, mga apo mo, susunod na mga sasaling lahi mo pa, ay may records doon sa heaven. Ganun katindi. So ang Diyos, kapag ang performance ng tatay sa generation niya ay mabuti, na naging tapat siya, may full of integrity, may honesty mga kasembreros at napagkatiwala at tapat, tuwid sa harapan ng noon, kagaya nila Job, nila Noah, and so on mga kasembreros, ay may blessing, hindi lamang siya, kundi ang kanyang angkan or ang kanyang mga kasembreros. Parang ganito lang yun na-check mo yung record ni ganito? Ano yan? Nabigyan na ba ng pagpapala? Nabigyan na ba ng blessing? Naibigay na ba yung pangako? Yung promise? Naibigay na ba? Kasi tapat ang Diyos Hindi siya yung hindi siya yung katulad sa tao na pag natabunan na yung records, hindi na makikita na dapat pala itong ibigay sa kanyang reward na to o hindi na ibigay yan. So, ang tao pwede matambakan ng records, ma-delete yung file sa computer for example, masunog yung mga records for example, or mga documents. Ang Diyos po hindi. Wala pong sunog-sunog dun sa heaven mga kasembreros. Alam na alam ng Diyos kung sino ang nararapat at dapat na bigyan ng blessing kasi nga tapat siya na Diyos mga kasembreros. He is fair among the fairest mga kasembreros. So have you ever considered the impact your actions may have on future generations? So ito yung isipin natin na yung ating pong gawa at saka actions ngayon, yung ating pananampalataya. For example, yung ating mga plano, may impact yan, di ba, sa susunod na generations. Kunwari, kung ikaw na tatay, kung ikaw na magulang, nagpaplano ka para sa anak mo, may impact yan sa kanilang future. And same goes sa ating actions, sa ating susunod na salinlahi. So this verse invites us to reflect on the legacy we are leaving behind for our children and their children. So grabe ito, napaka-touch ng verse nito mga kasembreros, and nagpo-provide ito ng concise, tama mga kasembreros, yet profound insight into the blessings that come from living a life of integrity. At ang verse na ito ay nag-underscore pa ng kahalagahan ng righteousness, at saka generational impact. Parati nating tatandaan nun mga kasembreros, parang domino effect, damay-damay. But what does this mean for us today, and how can we embody these principles in our daily lives? So ang verse na ito ay napakaganda mga kasembreros, blessed yung ating mga anak. The notion of righteousness here is not just about legalistic adherence to the rules, but holistic integrity that permeates every aspect of one's life. So hindi lamang siya worldly na righteousness or integrity or honesty mga kasembreros. Definitely we have to practice integrity or honesty mga kasembreros, pero meron siyang holistic tinatawag na holistic integrity mga kasembreros. When it says walks in his integrity, it implies consistency and authenticity in one's actions, a life where inner values and outward behaviors are in harmony. So kung pa yung ating loob mga kasembreros na values at saka yung outward natin na behaviors, kung ano yung kunwari mabait tayo sa loob, yun yung ating actions mga kasembreros na ginagawa natin tungo sa ating katrabaho,
sa ating kaklase, sa ating pamilya, no? Lalong-lalo na sa ating magulang, sa ating anak, asawa, kapatid, and so on. We are not perfect. Yes, given na po yun kasi ang mundong ito ay hindi na siya perfecto. This world was once a fallen world after the fall of Adam and Eve. Pero kung pa inalaw ng Diyos yon para mas kakailanganin pa natin ang Diyos, mga kasambers, kasi kung perfecto na ang tao, we will no longer need a savior or a God. The phrase "his children are blessed after him" suggests that the benefits of such a life extended beyond the individual to future generations. And para mas malalim natin ito maunawaan, mga kasembreros, ipaparallel natin dito yung Psalm 112 verses 1 to 2 na sinasabi dito na, "Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. His offspring," yung kanyang mga anak, "will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed." So, ito ay parang kahalintulad, no, ng verse na Proverbs 20 verse 6 nga, mga customers, or verse 7. So yung pangako ng Panginoon sa mga anak ng mga taong matapat sa kanilang henerasyon or sa kanilang panahon. His offspring, sabi dito, this reinforces the idea that a life lived in reverence to God, may paggalang sa Panginoon, has enduring positive effects. So, kagaya dito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, mga customers, kung saan ay sinabi ng Panginoon ng yung kanyang katapatan, yung kanyang faithfulness, mga kasembreros, sa mga umiibig sa kanya at sinusunod ang kanyang mga commandments, extending to 1,000 generations. Grabe, no? Kasi imagine niyo, mga kasambreros, maubos ang lahi ng tao, ang Diyos po hindi. Kahit na magunaw ang mundong ito, magunaw ang mga kalawakan, ang spaces, ang universe and galaxies, ay Diyos pa rin siya, mga kasambreros. Kasi nga siya yung simula, no? Siya yung simula at siya ang katapusan, pero wala po siyang katapusan. Kung kaya, parati nating isipin na ang ating pong ginagawa sa ngayon ay may lasting impact. Kumbaga pa, may epekto ito sa next generation, let's say sa mga anak natin, sa mga apo, sa pamangkin, sa pinsan, and so on, na meron siyang lalo na sa mga anak natin, mga kasembreros, no? Magpo-flow ba? Kumbaga pa, magpo-flow yung sumpa ba or blessing sa susunod na generation, depende sa ating actions ngayon. Pero syempre, no, we have to do kumbaga pa yung positive, mga kasembreros, na may blessing sa integrity, may blessing sa pagiging tapat, sa pagiging honest, mga kasembres. Parati po natin iisipin ito. So, definitely we have to choose the better than the worst, mga kasembreros. Kasi, sino ba naman ang gusto na sumpain at saka kalaglagan ng distraction ang abutin ng ating next generation or ang ating mga anak, di ba? So, kung ang magulang ay alam kung anong best para sa kanilang mga anak, ang Diyos natin mas lalo na, mga kasembreros. Alright, so let's make everyday na let's bring integrity sa ating buhay, no? Idamit natin ito na parang damit natin na literal, mga kasembreros, kahit saan tayo magpunta, kagaya ng humility or humbleness and righteousness in particular. Alright, sila po sa ating salita ng Panginoon, mga kasembreros. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, integrity, honesty, faithfulness, and righteousness, mga kasembreros, sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.